Para sa akin ito ang Zaybar ang pinakamatibay na bintana. Gawa ng lalo na kapag ang ginamit mo ay yung mga makakapal. Katulad nito ang ginamit natin dito, itong grills na ginamit natin dito yung square bar gray. Color coding kasi dito sa amin ang mga bakal. Pero ito standard na 12 mm. Ito ang pinakamatibay kasi sa tagal ng panahon, sa dekadang lumipas, wala naman naging problema. Wala naman naging problema kasi nandyan na lahat eh. May grills, hindi basta-basta pasukin ng tao. Ang nagiging problema lang nito yung hinges niya. Yung hinges. Kapag halimbawa ako ng bahay mo at hindi nabubuksan, papakat yun. Mahirap buksan. Pero may diskarte doon, lalagyan lang ng langis. Yun lang ang naging problema sa ganitong mga bintana na Zaybar. Ang bintanang ganito, bihira nang gumagamit nito. Ang mga malalaking bahay o mga building, halos aluminum na ang ginagamit. Kasi gawa ng sa tagal siguro, kaya nagsasawa na sila sa paningin. Pero meron pa rin gumagamit nito. Yung mga bungalow, gano'n. Yung mga alam nila na matibay ang ganito. Lalo na sa mga lugar na maraming magnanakaw. Ang kagandahan nito, meron na siyang grills. Hindi tulad sa mga ibang mga bintana na papagawan mo pa siya ng grills. Gagasto ka pa para sa grills. Ito, kompleto na. Pwede mo rin lagyan ito ng screen. Kaya lang dito sa loob ilalagay yung screen. Naka-screw siya dito o hindi man doon sa kanto ng palitada. Gagawa tayo ng Zaybar na steel window. May kanya-kanyang paraan ng paggawa ng steel window na Zaybar. Ang iba ang ginagawa nila, ganyan ikakat na lang dito. Nakakat na lang siya dito. Sa akin naman diskarte ko, naka 45 yan, pareho. Yan ganyan, naka 45. Ang video na to ay para lamang sa mga naghahanap ng idea kung paano gumawa ng Zaybar na steel window. Ito ay matagal na, marami nang nakakaalam nito. Kaya lang gagawa natin ng video para sa mga naghahanap ng idea kung paano gumawa nito. Unang-una sa paggawa yung framing, yung paggawa ng frame. Kailangan naka-welding ito para hindi siya gagalaw-galaw kasi kapag pinol-weld na, pwede siyang gagalaw. Kaya kailangan naka-welding itong mga Zaybar dito sa welding table. Yan katulad nito, oh. Naka-welding yan.
Pagka ganyan na naka full weld na, saka siya tatanggalin para hindi siya ma-disalign dun sa eskwala niya. Tulad niya, naka full weld na po yan dito sa ibabaw, kaya pwede na natin tanggalin. Ayan, okay lang. Kung napansin nyo, nilagyan natin ng clamp yung apat na kanto. Saka nilagyan natin ng makapal na flat bar dito para umangat siya.
ganun din dun sa kabila kasi medyo baluktot tong ganun talaga kapag kayong maliliit na bakal habang wini-welding namamaluktot. Kaya para maiwasan yon, ganito ang ginawa ko. Inangat dito tapos nakaklam dun sa magkabilaan. Yung 4 na kanto. Bago ilagay yung grills niya. Bago tayo maglagay ng grills, ganun po ang aking ginagawa. Kapag ka nailagay ng grills yan ay welding, pantay na po yan kapag tinanggal. Para sa akin ito ang Z-bar ang pinakamatibay na bintana. Gawa ng lalo na kapag ang ginamit mo ay yung mga makakapal. Katulad nito ang ginamit natin dito, itong grills na ginamit natin dito yung square bar gray. Color coding kasi dito sa amin ang mga bakal. Pero ito standard na 12mm. Ito ang pinakamatibay kasi sa tagal ng panahon, sa dekadang lumipas, wala naman naging problema. Wala naman naging problema kasi nandyan na lahat eh. May grills, hindi basta-basta pasukin ng tao. Ang nagiging problema lang nito yung hinges niya. Yung hinges. Kapag halimbawa ako ng bahay mo at hindi nabubuksan, papakat yun. Mahirap buksan. Pero may diskarte doon, lalagyan lang ng langis. Yun lang ang naging problema sa ganitong mga bintana na Z-bar. Ang bintanang ganito, bihira nang gumagamit nito. Ang mga malalaking bahay o mga building, halos aluminum na ang ginagamit. Kasi gawa ng sa tagal siguro, kaya nagsasawa na sila sa paningin. Pero meron pa rin gumagamit nito. Yung mga bungalow, gano'n. Yung mga alam nila na matibay ang ganito. Lalo na sa mga lugar na maraming magnanakaw. Ang kagandahan nito, meron na siyang grills. Hindi tulad sa mga ibang mga bintana na papagawan mo pa siya ng grills. Gagasto ka pa para sa grills. Ito, kompleto na. Pwede mo rin lagyan ito ng screen. Kaya lang dito sa loob ilalagay yung screen. Naka-screw siya dito o hindi man doon sa kanto ng palitada. Hanggang doon na lamang po at maraming salamat.